Praise God. Are you ready? Nahimasmasan na po ba tayo? Pasensya na po at di na po ako magpapalit. Talagang baka mamaya maligo na ako dito ng sobra-sobra sa presensya ng Panginoon. Amen? Amen? So meron pa pong tatlong upuan dito. I encourage yung iba sa atin dyan ay lumapit po sa harapan para po mas lalo po natin maintindihan ang salita po ng Lord. Amen? Amen. Kahit po sa Valenzuela, nagtataka ako, yung unahang upuan naging bangkante. No? Talagang every Sunday, napapansin ko sa kanila, sa bagay this Sunday naman, napansin ko, yung isang nakikita ko lagi dito sa kanan, nasa kaliwa na. Wow. So, pero hindi ko naman pinapansin na no? Pero nakakatuwa lang sa kanila kasi talagang, pag sa oras po ng pagsasalita, o ng sermon, talagang wala akong makitang palakad-lakad, no? Lalabas, makikita mo sila talagang nakatunghay na handang makinig sa salita ng Panginoon. Tapos, pagkatapos nun, ay makikita mo mayroong mga nagsusulat. Tapos makikita mo mayroong magpa-flash doon, pipicturean yung PowerPoint. Talagang excited sila na marinig yung salita ng Lord. I believe dito sa NGC Imos, ganun din. Amen. Diba? No, hindi dahil sa tinitingnan nyo nagsasalita, kung gwapo ba, maganda ba, kundi tinitingnan nyo kung ano yung maririnig niya sa Lord. Amen? Tandaan po ninyo, sino man yung magsalita, sino man yung marinig nyo, sino yung makausap nyo, tandaan nyo, titingnan nyo lagi kung sino si Jesus doon sa salita ng Panginoon. Amen. Dahil lahat ng bagay na ito ay kay Jesus lang. Ang nakakatuwa lang talaga, pag excited ka, ay talagang nanasain mong pumunta sa harapan di ba? Kahit nga sumalampak ka dyan Di mo ba? Di mo ba? Are you getting what I'm saying? Ito po ang tawag nila sa akin sa Valenzuela. Are you with me? Kasi madalas ko yung tanungin doon, are you with me? Kasi kung minsan, nandun nga tayo sa church, pero parang wala tayo doon sa church. Feel that the same way? Di ba? Ang layo ng isip natin. Ano, kasi pagkatapos si Pastor, si Pastor, meron mga ganyan. Si Pastor, mahaba yung mag-sermon. Meron mga ganyan, di ba no? Di ba? Kaya pagka alam mo si Pastor Jun na yung speaker, hindi ka nakaka-attend. Hindi mo lang, baka mamaya may magtampo dito. Kasi mahaba magsalita. Pero I tell you, talagang ninanamnam natin dapat yung mga nakikinig natin. Kahit sino po nagsasalita dito, ay laging pong make it a point na meron akong makukuhang revelations upon hearing the word of God. Amen? Amen. Last Sunday, doon po sa Valenzuela, the Lord spoke to my heart as we are worshiping. Kasi there are times na merong mga worshipers ay pag nag-encourage, parang pag tinitingnan nila yung mga nag-worship, parang bang wala lang. Tapos parang bang pinipilit nila na ganito, wow. The fact na pumunta ka sa church as you are already in place of worshiping God. Amen? Why? Kasi pumunta ka sa church at handa kang makinig, magpulit. Alam mo naman, pag nagpunta ka ng church, alam mo naman ang mangyayari doon. Tama po ba? Tama po ba? Hindi ka naman pupunta sa church dahil pinupunta mo yung gusto mong maligawan. Hindi naman ganon. Diba? Sa amin sa evangelical, marami yan doon. Talagang pumupunta doon kasi masipag, kasi meron palang nililigawan. Pero, nasasabi ko lang to kasi ito po yung pinakita sa akin ng Lord during the time ng worship. And the Lord spoke to my heart on this. Kasi sinasabi niya na you're really worshiping already in the Spirit. But your flesh doesn't do it the same way your spirit is. Right? You getting what I'm saying? Yung espiritu mo, talaga nagpupuri na sa Lord yan. Pero yung katawan at isip mo, hindi. Andiyan pa ba kayo? Amen. The Lord ought us to worship Him in what? In spirit. But not only that, but also in truth. Hello? Hindi sinabi flesh, but truth. So what is the Lord saying? When He says, worship me in His spirit, you will worship Him in His spirit and in truth. Now, your spirit has full of joy.
peace, love, and everything in your spirit, but not in your body, not yet in your soul. Are you with me? Yan ang mga paboritong tanong sa nila. Are you getting this? You must get this and ask the Lord for more revelation on this. Why? We sometimes go to church as if para bang nag-worship tayo. No, your spirit is truly worshiping. But, if you will not let your spirit dominate in your soul and in your body, you will never ever see how you worship God in spirit and in truth. Hello? Lumipas na nag-awitan, pero hindi ka talaga sumamba completely sa Lord. You just simply, your spirit continues to worship the Lord. Never na naman ang kaaway, mag-worship sa Lord. Hello? Ang spirit mo, ang tunay na nagsumasamba sa Lord, kasunod noon, pag nalaman mo yung katotohanan na ikaw pala ay ganito na, then that's the time na ang iyong katawan at ang iyong kaluluwa ay sumusunod para ialay siyang haing buhay para sa pagsamba. Come on! Are you getting the revelation? When you see that your body is offered as a sacrifice, when your body is offered as a sacrifice, then the time that the Lord will consume it and became a sweet aroma of worship in His very presence. You getting that? Pag kumakanta kayo, you let it be parang ganyan, ino-open mo na yung sarili mo. Pinupuglaw na ng Lord yun. Kaya nga namimit niya na kagad, namimit niya mo na kagad, yung alin, healing man yan, kalakasan man yan, nadadama mo na kasi si Lord, alam niya na yan, yung gagawin niya is aalisin niya yung mga bagay niyo at ilalabas niya kung anong meron sa Espiritu ng Diyos. Andiyan ba kayo? Nakuha niyo po ba? Simpleng revelation, pero it will make an impact sa buhay ninyo pag continue to study about it. That's the time, sabi ng Romans 12, ba? Offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Separated. Kaaya-aya na. Kaaya-aya na ba sa Lord? Amen. Kaaya-aya na ba tayo sa Lord? Amen. Yeah. Kasi yun po yung ating pag-aaralan sa oras nito. Amen. No? Living blessed. Yan. Mamumuhay na ano? Pinagpala. Tutunan na ba natin na mamuhay na pinagpala talaga ng Diyos? Diba? Sa paanong paraan? No? So, meron akong points na ibibigay sa inyo to live blessed. To live blessed. Okay? Points lang. Or keys to live blessed. No? Susi. No? So, tingnan natin yung overview. You are blessed by believing, not by deserving. Sa mundo, iba. Kaya sila blessed, they deserve to be blessed kasi pinagtrabahuhan nila yan. Pinagpagalan nila yan. Tama po ba? Andiyan ba kayo? Now, God's blessings are found in the gift of righteousness. Use your faith for just one thing. Say one thing. One thing. Ano yung one thing is needful? Hear God's word. To hear from the Lord. Alala niyo si Mary at Martha? Meron mga aligaga sa mga bagay-bagay. Hindi makapunta nga ng church dahil busy. Gusto ba dito? Wala naman. Baka buhok lang no? Kuminsan, tayong mga tao, no? Mananampalataya na, madalas sabihin natin, hindi ka makapunta ng church kasi sobrang busy mo. Mga ganyang bagay, marami tayong dahilan. Kasi merong mga ganitong bagay. Pero one thing is needful, is to listen, to hear from the Lord. Mary and Martha, wala namang problema na maging aligaga si Martha during that time. Pero, ang mas nakalugdan ng Lord, si Mary. Bakit? Mas ninais niya pa, pagdating ng Lord, talagang umupo, sumalampak, hinihintay yung sasabihin ng Lord. Hello? Hello? Ganon dapat din ang desire natin. Whenever we meet with God, on a personal note sa buhay natin, we sit with Him, hearing from Him. Amen? You hear from us.
But most important is you hear from the Lord. Are you with me? Okay? Jesus has made you irreversibly righteous. Irreversibly. Hindi pa pwedeng baliktarin yun talaga na ikaw sa ngayon, sa oras na ito, ay matuwid sa harapan niya. Amen, Pastor June. Yes! Hello, why? Why? Bakit? Mamaya sabihin ko po. Ito po yung dahilan kung bakit hindi kayo makapamuhay o tayo makapamuhay na talagang pinagpala. Bakit? Kasi hindi natin may konsidera na tayo ay matuwid. Hello? Hindi sa batayan magsanlibutan. Iba ang sanlibutan sa salita ng Diyos. Amen? Ang righteous has its full blessing with the Lord. May mga matalata kayo sa Biblia na naroon. Yung righteous, may karapatan siya sa biyaya ng Panginoon. Di ba kayo? Use your faith. Now, one thing, to believe that you are righteous in Christ. Doon mo gagamitin yung pananampalataya mo. Na talagang ikaw ay matuwid kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay? Ang pamilya mo, yung blessings ng family are the result of what? Believing na you are righteous in Christ. Hello? I tell you, kahit magpagal at magpagal kayo, no, ang sukli noon ay yung katawan nyo pagal din, na nagdudulot naman ng karamdaman. Hello? Hindi ko sinasabi hindi tayo gagawa anything. Pero kung alam mo kung ano at kung pinaniniwalaan mo sa Diyos, makikita mo kahit na yung simpleng bagay lang na ginawa mo, sagana. Intindihan niyo po ba? Intindihan niyo? It's not enough to know it. Sabi mo sa kalibo. Hindi sapat na alam mo lang. Knowledge puff up. Tama? But love edifies. It's not your love, but love that comes from the Lord. That's now you understand how much God loves you and made you righteous. Hello? Kaya nga nabubuo. Tama? Pero pag puro kaalaman, marami kang alam, marami ako alam, marami kang alam, kanya-kanyang alam yan, hindi tayo magkakasundo. Tama po ba? May individual principles ang bawat isa. Pero dahil nga sa mga principles na tradisyon na yan, yung pananampalataya, void. Hindi makakilos. May sinasabi na si Lord, pero yung kaalaman mo ganito, hindi ayon sa kaalaman mula sa Lord, sa ginawa ng Lord, pilit mo pa rin ginagawa na ganito ganyan, malayo. Tama po ba? Tapos feeling mo, alam mo, namubuhay ka na talaga, na blessed ka. Hindi pala sa biyaya ng Lord. Kuha mo niyo po ba? At least, sinatagalog ko na, kasi English to eh. Alam ko naman, naintindihan yung English. Okay? Buti na lang, wala si Stuart. Kaya English ang piniprefer ko kasi hi Stuart. Are you there? Okay, I will speak in English for a while, but of course, I know you will understand this. It's not enough to know it, you need to confess it. Okay? There's nothing wrong with knowing it, but hindi yun magpapatuloy. You need to say it. Amen. God in His own being, totality, He is God. He can create even without speaking. Tama? Without saying, He can create that by His own hands. But of course, there's nothing in creation yet. Wala. Only God. Ba? Tama? Hello? But He wants not because He wants to see it, but for us. That's why He create. Amen. And bring glory to Him, pleasures to Him. Kaya nga pleasures sa Kanya, yung mga creation niya na nakikita niya, na naggaganay siya sa ginawa niya. Hello? Hello? Hindi ba kayo? But hindi na natiling numb si Lord.
He spoke the words of creation. Right? But you are never been spoken by God. You were created by God by His holy hands. Inubog ka niya doon. Then He put His life, His Spirit in you. Right? Ganon tayo ka-precious sa Lord. Di ba? Kaya naman, nung ito'y inagaw sa Kanya, pa hindi pwede. Bago pa man mangyari yung mga bagay ng sikreto na yung grabe, si Lord alam niya na yung dahilan at gagawin niya para maibalik tayo sa Kanya. Exciting yun, di ba? Na para bang sa tingin mo, nabubuhay ka na sa kasalanan? But without knowing it, you are owned by God, even though you are in that sinful states. Di ba exciting yun? Once na nalaman mo lang na ikaw pala'y sa Diyos, hindi sa kasalanan, then sa time makikita mo, you will live uprightly before your God. Hello? Hello? Not because you can do, but because of what He has done for you and for me. Amen. Amen. Grabe, exciting. Excited ba kayo? Amen. Ako, lagi ako excited. No, kung minsan nakikipag-usap ako sa Lord, sa ano lang, kahit na anong ginagawa ko. Computer man, ganyan. Pag merong thoughts na lumabas, stop. And I'm thinking of it. Yung tinatawag natin, ponder, consider. If the word there is consider, acknowledge. Most of us, we trust God, but we forget to acknowledge Him. Tama? Pag gumagawa kayo ng libro, di ba? Every time na natapos yung libro, meron kayo tinatawag na acknowledgement. Sino yung mga pinapasalamatan mo? Di ba? Acknowledge. Okay? Now, you are blessed by believing, not by deserving. Okay? Sensya mo parang madilim yung aking paningin. Those who receive Jesus are in for a lifetime of adventure with Him. Okay? Lahat ng tumanggap kay Jesus ay mayroong panghabang buhay na excited na oras, araw sa Kanya. Adventure. Maaring yung mga adventure. Adventure lang, punta tayo sa bundok. Parang gano'n. Presensya niya na talagang lagi kang merong ganitong bagay na mangyayari sa iyo. Bagamat we are in a physical state, makakaramdaman tayo ng lungkot, pagod, ganyan. Pero diyan si Lord, parang agapayan ka, palakasin ka, patatagin ka. Right? Hello, ganyan din yung minamahal mo. Pag alam niyang ganito ka niya, aaluin ka niya. Tama? Tama? Kaya nga tayo binigyan ng partner. Tama? Tama? Tandaan mo, huwag ka mag-alala, hindi ka single forever. Diba? Hindi ka naman NBSB rin forever. Amen? Merong pinipare si Lord sa'yo. Huwag mo lang unahan si Lord. Andiyan ba kayo? Whether you're a young believer who just come to know the Lord, or you're a mature believer who received the Lord long time ago, what you need to know and believe beyond anything else is the unadulterated truth of the gospel. Pag sinabi natin adulterated, yung hindi pa pinatsipat, hindi yung pinili na yung ganito, tas ito lang, tas ganito, ganyan. Hindi rin yung parang kinukuha dito, tas sasabihin, o yan, ganyan dapat. No, kailangan alam mo talaga yung konteksto, yung mga pangyayari, kung sino yung pinagtutungkulan nun, patungkol kay Jesus na types and shadow lang siya, pero patungkol pala lahat ng yun kay Jesus. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin yung old, gagamitin mo sa new. Hindi mo pwedeng gamitin yung new, gagamitin mo sa old. Hindi pwede. Pero nag-uugnay siya sapagkat yung old ay katuparan ng new. Okay? You need to understand that when you are reading your Bible. Tama ba? No? Kasi marami talagang nakabatay sa ganito, kailangan ganito suot na babae, kailangan ganito ganyan. Kapatid, lahat ng hindi sa pananampalataya, kasalanan. Alam mo mabuti, hindi mo ginawa kasalanan. Yan naman ang salita sa Bible. Right? Pero praise be to God, hindi doon nakatingin si Lord. Nakatingin si Lord sa anak niya si Jesus. Hindi ko sinasabing, okay lang na makasalanan ako. Hindi ka na makasalanan kasi righteous ka na.
Ngayon tanong, kinukonsidera mo ba na ikaw ay minatuwid na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Huwag ka sasagot. Kailangan alamin mo yung personal na ikaw nga ay ganito na kay Jesus. You must know it personal that you are righteous in Christ. Brother Stuart, in English, okay? Diba? Ganun ang dapat ang batayan natin. Bagong mananampalataya ka, may mga ganyan-ganyan, maganda, excited. Kung talagang pinanganak ka na sa Espiritu ng Diyos, excited ka, kapatid. Every Sunday, hindi mo na kailangan gigisingin pa para bumangon. Tama? Alam mo kasi Sunday yan para sa Lord. Alam mo, gising ka. Naku, anong oras na? Alas 9, dapat dito kami. Alas 8. Ay, hindi na yata umandaan. Umandaan pa yung rilo ko. Nagkagaya ka na. Tama po ba? No? Minsan, mahirap na yung malapit, yung panalilig. Di ba? Now, we never draw beyond needing the gospel. Ang key verse natin for today, Romans 4. Tingnan po natin doon. For the promise that He would be the heir of the world, verse 1 muna ha, was not to or His seed through the law, but through the righteousness of faith. Verse 1, what then can we say that Abraham, our forefather, according to the flesh has found? Verse 2, if Abraham was justified by works, then he has something to brag about, right? But not before God. Mayroon siyang pwedeng pagmalaki o ipagyabang sa tao. Pwede mo ipagyabang yung pagkaging matuwid mo, pagiging ganito mo, hindi ka tulad. Pwede. Pero hindi sa Diyos. Understand that? Understand? Yes. Okay. Verse 3. For what does the scripture say? Abraham believed God. Si Abraham daw po ay naniwala na nampalataya sa Diyos. And it was credited, logizomai, accounting term, to him for righteousness. Kaya siya naging matuwid dahil nampalataya, naniwala siya sa sinasabi ng Diyos na he is blessed. He will be blessed. Amen? I will bless you. I will ganyan. Ang sinabi ng Lord kay Abraham. You know what the Abraham word means? Kasi father of many nations, right? Pero yung Abraham yan ay composed po yan ng Father, Son, and Holy Spirit. Yung salitang Abraham. Okay? Andiyan ba kayo? Verse 4. Now, to the one who works pay is not considered as a gift. Okay, pinagtrabaho mo yan. Hindi regalo yun. Bayad sa iyo. Tama? Tama? Sweldo mo yun. Tama? But as something owed. May utang sa iyo ngayon, yung pinagtrabaho mo, kailangan bayaran ka. Tama? Verse 5. But to the one who does not work, you see that? How we are being justified. But believes on Him who declared righteous the ungodly. Who has been declared righteous? The godly or the ungodly? The ungodly. You see that? His faith is credited for righteousness. Amen. Amen. Kung ikaw ay ungodly, yung pananampalataya may kinonsiderang katuwiran. Tama? Diyan pa ba kayo? Tingnan natin yung verses nga. Yan, maganda to. Likewise, David, no, speaks of the blessing of the man to whom God credits righteousness apart from works. Nakita ni David, blessed is the man whose sin is not imputed in him. Di ba? Nakita ni David, happy are those who lawless acts are forgiven and whose sins are covered. How happy the man whom the Lord will never charge with sin. Masaya ba kayo sapagkat hindi binibilang sa inyo ng Lord ang kasalanan? Ala, parang hindi kayo masaya. Parang gusto niyo pa rin, sin lang ako, pastor, magsisin lang ako. Masaya ba kayo na hindi ibinibilang sa inyo ng Lord ang kasalanan kahit na kayo gumagawa ng kasalanan? Amen. Diba? Pero hindi dahil sa gumagawa ng kasalanan, magpapatuloy ka sa paggawa ng kasalanan. We're not saying that. God forbid, says Paul. Kaya nga, pag nalaman mo ang katotohanan, di ba? If you continue in my word, then you will know the truth. And these truths that you now know
will set you free. Amen! Amen! Di ba? Now, pagpatayin natin ang kasalanan, huwag natin pagsukatan yan. Iisa lang talaga yan. At makikita nyo, mas maliliwanawagan pa tayo. Okay? Now, you see this. Abraham, or to his seed. Tingnan natin yun, yung seed. Verse 13. Tuloy natin, para makakagad 13. Is this blessing only for the circumcised? Talking about yung covenant ng Lord? Then, or is it also for the uncircumcised? For we say, faith was credited to Abraham for righteousness. Okay? Tuloy natin. How then was it credited when he was circumcised or uncircumcised? Paano kinredit? Si Abraham ba ay pinagpala ng Lord nung siya'y circumcised na o hindi pa circumcised? Hindi pa siya tuloy. Circumcised. Yung taking off some part of the skin, yun ang ibig sabihin nun. No? Pinangakuha na siya, pinagpala na siya ng Lord. See this? Grabe. Woo! Not while he was circumcised, but uncircumcised. Ayun na, maliwanag. Sinabi doon. Bago dumating yung covenant ng circumcision, ang pagpapala ng Lord ay dumating na sa kanya. Woohoo! Grabe, pag nakikita niyo ito, yung nakikita ko. Nako. Tuloy natin. And he received the sign of circumcision as a seal of the righteousness that he had by faith while still uncircumcised. You see that? You see that? This was to make him the father of all who believe but are not circumcised, so that righteousness may be credited to him, to them also. Us. Okay? Tuloy natin. 12. And he became the father of the circumcised, not only to those who are circumcised, but also to those who follow in the footsteps of the faith our father Abraham had while still uncircumcised. Verse 13. Dito tayo for the promise to Abraham or to his descendant that he would inherit, the world. Ano yung inherit ni Abraham? World. Hindi yung Israel lang o yung lugar doon sa Canaan. No? Was not through the law. Hindi sa pamamagitan ng kautusan, but hindi sa pamamagitan ng katwiran na nagbumula sa pamamagitan ng pananampalataya. You see that? But through the righteousness that comes by faith. Hello? Ano ibig sabihin ng Abraham to his descendant or to his seed? Sa King James Version. Abraham's seed refers to us. Are we seeds of Abraham? Yes, right? Okay? Okay. Now, those who believe in whom? In Christ, Galatians 3:9. Tingnan natin doon. Galatians 3:9. The promise that He would be the heir of the world, this is God's promise to us today. We are also heir of the world. Okay? So then, the which be of faith are blessed with faithful Abraham. Lahat daw po nung nasa sampanampalataya ay pinagpala kasama ng matapat na si Abraham. Hello? Hello? Andiyan pa ba kayo? So, as believers, okay, that we will be the heirs of the world. As believers, the Bible tells us to look at the blessing of Abraham, not the blessing of David, Isaiah, Jeremiah, Moses, etc., etc. Hindi tayo doon titingin ng blessing. Titingin tayo ng blessing kay Abraham. Nagpasimulang mag-bless ang Lord. The word bless, barak, in Genesis, in Hebrew, and then afterwards, baraka, blessing, in Hebrew. Yung word na, nagsimula yung salitang word na bless sa panahon na tinawag na binless ng Lord si Abraham in Genesis 11. And then in Genesis 12, naging baraka, blessing. Tama? Hello?
Now, bakit hindi natin kailangan sumunod doon sa blessing nila David, ni Isaiah, at sino pa man, kundi kay Abraham lang? Why? Because Abraham received God's blessing through what? Paano tinanggap ni Abraham yung blessing? Through the righteousness of faith. Amen? So, ganun dapat ang pagtanggap din natin. Just like we do today. Abraham believed God. Tama? And then, binilang na matuwid. Rodel believed God. Binilang na matuwid. Ann believed God. Matuwid. Banji believed God. Matuwid. James believed God. Matuwid. Lahat tayo believe God equals matuwid. Amen. Diba? Kasi yun yung blessing ng Lord. Wala pa yung L.A. law. Para kaya ano yun? Kasi hindi niya nakikita. Diba? Are you with me? You know what speaks of Abraham during the time of circumcision and then the time of ano? Ha? You see what I see? Na even though we're not, yun yung sinasabi ni Paul sa, while we were still yet sinners, Christ died for us. Hindi pa tayo parang in spiritual circumcised, uncircumcised pa rin tayo, but God died for us even while we were yet sinners. Hello? Now you have into circumcision also. Bakit? Kasi you are connected now with Christ. A strip of His flesh, natanggal. Tama? Kayo tinitingnan yung sarili niyo ngayon na para bang laman? No, hindi ikaw laman. Yung nabubuhay sa bagong pagkatao, sa loob mo yung Espiritu, yun ka. Yun ang tunay na ikaw. Come on! Are you seeing these truths? But you cannot see this beyond doon sa nakikita mo sa labas. But pag nakita mo sa loob, kung sino siya, then saka na yung lalabas. Kaya nga nagre-reflect. Hindi ka nakamukukunti ng flesh kung sino ka sa tunay na pagkatao, sa pagkatao mo, pag kinonsidera mo righteous ka, magiging labas niyan, makikita na marami yung katuwiran mo, hindi dahil sa ginagawa mo. Why? Kasi kasunod nun yung blessing, kagalingan, provision, and everything makikita nila sa buhay mo. Kagalakan, kasiyahan, kapayapaan, lahat makikita nila sa buhay mo. Right? May dumadaan man sigalot sa buhay, pero pag kinukonsider natin that, praise God, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Kahit gano'n man kabigat yung nakaatang sa iyo, pero pag yan ang pinangawakan mo, makikita at makikita pa rin sa iyo. Tama po ba? You need to consider that. Because that's the truth. Right? So, the law had not yet been given in Abraham's time. Not yet the law. He already received a promise of blessing without the law. Yeah? Many people think that Christianity is about getting saved. Then, doing your best to keep the 10 Commandments. Sino sa inyo dito sunod na ng 10 Commandments? Well, yung dakilang kautusan, di ba? That the love the Lord your God with all of your heart, soul, and mind. So kung hindi mo naibig ang Lord yun, congratulations sa dakilang makasalanan. Di ba? But the law, that's the law. Now, in the new generation or New Testament believers, it's not about love God with all your heart, with all your soul. You must understand how much God loves you and He gave His Son for you to receive His pardon, redemption. You must understand that. That's how much God loves you. That's why He gave His only Son para propitiation, kabayaran, doon sa kasalanan mo na hindi na ikaw ang mapapako, yung anak man niya para matanggap mo yung blessing na dala ng anak niya. Amen. Ganun mo ngayon tatanggapin niya.
Grabe, sarap kaya nitong namnamin. Ang sarap kaya makita na ganito tayo. Now, hindi ka ngayon magpapagod para gawin ng mga bagay-bagay. Once na you consider it with all your heart, tinanggap mo kung gaano ka kamahal ng Lord, I tell you, kahit maliit ng ginawa mo, malaki sa presensya ng Lord. At yung pagpapala niya, maraming maaabot. Gamit ka ng Lord. Diba? Sa panahon ngayon, pag kinurse ka rin ng ganyan, hindi na babalik ng Lord curse, kundi blessing. Kung sino ano sa'yo, ng curse, hindi babalik. Ang babalik sa kanila, blessing. During the old, ganun. Pagka kinurse mo yan, curse ang pupunta sa'yo. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na. Tama? Kung sino mo maglibak sa'yo, hindi ka nililibakin ng Lord, yung kaaway mo. Pagkus sa daan, sa pamamagitan mo, ikaw magiging daan, para makita nila kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo. At makilala rin nila yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Di po ba? Now, the law is holy, but it cannot make you holy. The very perfection of the law brings out man sin. Yung perfecto, no? Na layunin ng kautusan ay nagdadala sa atin, no? Maipakita sa atin kung ano yung kasalanan. When you know the law, you will have the knowledge of sin. That's right. Di ba? The law was given to know that hindi mo talaga kayang abutin ang Diyos sa pamamagitan ng gawa. Sa panahon nila, you need to do this, do this, do this. Pag hindi, cursed ang mali. Tama? Kaya ang tao, hirap na maglingkod sa Lord kapag ka nabubuhay sa Lord. Alam niyo po, maraming mga Kristiyano nabubuhay sa Lord. Kahit na nasa buhay pang grace, hindi pa rin nila makita na naglalakad pa rin sila sa Lord. Meron pa rin yan. Mamaya papakita natin sa bawat isa. Freedom from the power of sin comes by being under grace. Right? Not under law. For sin, sabi ng Romans 6:14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Hello? Sin is the ano ba to? Mother of all pain, suffering. The wages of sin is death. Right? God hates sin because God loves you. Galit siya sa kasalanan, hindi sa sinner. Right? Hindi never na magagalit sa iyo ang Lord. At bibigyan ka ng kung ano-ano mga karamdaman para tumuwid. Hindi ganoon si Lord. Sa all, ganoon. Dahil mali yung ginawa nila, kaya curse ang mararanasan nila. Pero praise God, kahit na may ganon, may ginagawa pa rin si Lord para maalis yung curse na yon, di ba? Sa pamamagitan ng propeta, mangungusap ang Lord para maalis yung sumpa sa kanila. Di ba? May pag-alay na ganito ganyan, na nawala na. So, makikita mo pa rin yung extension ng biyaya ng Lord sa pamamagitan ng pag-ibig niya sa kanyang mga pinili. Di ba? So may maririnig kasi kayo dyan, kaya galit na si Lord, no? Kaya magsisi na tayo. Kapatid, hindi ka pa nagsisisi. Yung galit ng Lord, nilagay niya na kay Jesus, pinatawad ka niya 2,000 years ago. Magti 3,000 years ago na, baka di mo nalalaman. Diba? Meron ako nakakausap Pastor, hindi ko pa kaya magbago. Pag kaya ko na magbago, saan ako pupunta ng church? I tell you, hindi ka magbabago. Dahil ang tunay na pagbabago, hindi mo kakayanin magbago on your own. Yung tunay sa pambantayan ng Diyos, sa pamantayan ng mundo, okay, pansamantala. Pero pag nag-iisa ka, hindi. Kasi sa sarili mo, talagang nasa tanikala ka ng kasalanan. Diba? Naitatago mo sa iba, pero sa Diyos, hindi. Hayag lahat sa Kanya. Amen. Tama po ba? Yung iba, minsan takot pa sa pastor. Ay, nandiyo si pastor, takot ka sa kanila. Huwag kang matakot kay pastor, matakot ka sa Lord. Pero di ko naman sinasabi matakot kayo sa Lord, matakot kayo sa ganito. Bakit?
Di ba? Pag naiintindihan mo, nakita mo ganito ka, I tell you, masarap makasama si Lord, hindi mo kakatakutan. Amen. Di ba? Mas enjoy nga sa Lord kasama kaysa kung sino-sino eh. Mas enjoy ka pa sa asawa sa Lord kaysa sa asawa mo, sa girlfriend mo pagkasama mo si Lord. Amen. Kasi yung mga yan, pwede kang iwan ng mga yan. Pero si Lord kailanman hindi ka iwan. Amen. Nahugot ata. Kasi totoo yun eh. Kahit mga kaibigan mo, ganito ka, sama ako sa'yo, pero pag mabigat na, yung pa yung matinding kaaway mo eh. Mga backbiter. Diba? Pero si Lord, kahit na sama ng ginawa mo kay Lord, kapatid, grabe. Handyan pa rin siya, open hand, tatanggapin ka niya. Hindi ka niya tatakwin. Bakit? Kasi may binayad na para doon eh, ang anak niya eh. Kaya pag tutuwid ka lang, makikita mo kung paano ginawa ni Jesus ito para sa'yo, para matanggap mo yung biyaya ng Lord. Ang sarap. Hindi mahirap. Di ba? Enjoyable. Hindi siya para mong burdensome. Di ba? Eh, yung mga gusto kong makasama. Kaya nga pag ako may kasama, kausap ko, hindi ako nakikipag-usap ng kung ano-ano. Pag mag-usap ng kung ano-ano lang, pero pag tapos natin, word of God ang dating. Naalala ko nung 80s, during 80s, nung na-born again talaga ako. Noon, alam ko born again na talaga ako noon. Pero na-born again ulit ako ngayon. Nung nalaman ko na naging patungkol sa grace. Madikit ka sa akin, born again ka pag alis ko. Ganon ako. Talagang madikit ka. Kahit nasa jeep, nagpipreach ako. Pag alis ko doon, born again mo. Kasi bakit? Lalapit sa akin. Pagsayasan niya ako ganito. Kwento. Maya-maya. Kita mo, umiiyak. Tinanggap ko si Lord. Nagbabahay-bahay pa kami, mga kabataan namin. No? Kabataan pa ako nun, di ba? Kabataan namin. Mag-aaya yung mga kasama ko ng kabataan. Siguro mga 20, 10, ganyan. Paglabas, pagkatapos, born again. Tapos doon, eskwelahan naman. Punta naman sa eskwelahan, pipreach. Matapangan yan. Patayo doon sa harap ng high school. Pipreach. Nakita ko pa yung kaaway ko doon, yung ganun po ko eh. Pipreach ako. Tapos kasi gano'n eh, ako yung tinadala ng mga kabataan doon. Kuya, buwang alat sa akin doon eh, taraputan natin. Paglapit yan, nakita ko kayo. Siya una nilapitan ko, niyakap ko, mingi ko sorry. Born again. Nung high school ako, meron akong sinashare ko ng John 3:16, ganyan. Hindi niya maintindihan. After 8 years, nakita ko sa jeep. Meeting sa akin. Kilala ko na siya. Gumagano sa akin. Ako man, yung ura ko yun. Ikaw yun eh, ha? Ganun ako eh. Galing ko sa trabaho. Ikaw yun, kapatid. Ngayon ko naintindihan siya sabi mo patungkol kay Jesus. After 8 years, biro mo, sabi niya pang gano'n, 8 years. Yung beginning kasi sa libro yung 8 years. Nakilala ko na rin si Lord ngayon, naglilingkod na ako sa kanya. Diba? Ganon. Now, hindi ko pinabalikan yung dahil ganito. Kasi alam ko, may mga higit ngayon na inihanda para si Lord sa akin at sa inyo. Mas exciting yun. Kaya huwag mo na balikan yun. Tingnan mo lang, namnamin mo, ganun na, no? Ngayon, para bang bimomotivate ka lang, huwag lang, negative, positive lang. Okay naman yun, hindi ko sinabi masama. Anong klaseng positive? Magandang positive mo, yung batayan mo, yung krus ng Lord. Hindi ko anong negative, yung krus ng Lord. Ano ba nangyari doon sa krus ng Kalbaryo? Yun ang dapat intindihin nyo. Ano ba nangyari doon sa krus? Pinako si Jesus. Oo, ano ang nangyari sa krus? Tunay na nangyari sa krus. Yun ang hindi alam ng marami. Ang inisip lang nila, para sa kasalanan. No, hindi lang para sa kasalanan yun. Para maibalik tayo ang ugnayan natin sa Ama. Amen. Sapagkat ngayon tayo kanyang anak. Amen. Ang anak ang may karapatan sa mana ng Ama. Binding yun, tama? Now, namatay na yan. Representasyon ng kanyang anak. Nabuhay na maguli. Kaya may karapatan ka na ngayon sa mana para magmana. Ang tanong, katulad ka ba ng isang bata? Pag under 18 years old, pero ito spiritually, kung immature ka sa pananampalataya mo, hindi mo matanggap yung righteousness, Hebrews chapter 5 verse 12, bata ka pa sa Lord. Pati naman, 5.12 ata yung Hebrews 5.12. Kapag ka makukonsiderang bata, kapag ka tinuturo namin yung righteousness, tapos naman, nagkakasala na ako. Oo nga, ano to Lord, nagkakasala ka. Pero ginawa niya, minatuwid ka niya. Pag nalaman mo, tinanggap mo minatuwid ka niya, pansinin mo yung kasalanan mo, hindi mo nagagawa. Oh.
Di ba? Di ba? Paano mo nagagawa yun? Kapag ka nag-bail ng flesh. Meaning to say, pag hindi mo nakita ang ginawa ni Jesus yung nabe-bail, 1 Corinthians chapter 3, nabe-bail. Natatakpan ngayon kung ano yung ginawa. Pag may bail, under ka na ng law. Lumalakad ka ngayon sa law. Then, asahan mo, magkakamali ka. Asahan mo yun. 100%, 99%, magkakamali ka. Once na in-unveil mo yan, nagkaalis ng unveil natin because of what Jesus has done, na-realize mo, nakikita mo, spiritually, naturally, nakita mo nangyari sa buhay mo yan, I tell you, na-unveil yan, hindi ka kailanman lalakad sa kasalanan. Amen. Bakit? Liwanag yun eh. May dilim eh. Pag natatakpan, madidiliman, tama? Pero pag naalis yung takip, may liwanag. Paano ka madatakpan? Maliban na lang, yung liwanag, tinakpan mo. Ikaw mismo, hindi si Lord. Paano mo tinatakpan? Kapag ka lumalakad ka na sa laman, hindi na sa pananampalataya. Pag kayo may pangyayari sa atin, kasi ganito, ganyan eh. Oo, may pananampalataya, pero hindi mo kapitan, hindi mo tatrayuan, hindi mo sabihin. Hindi mo masabi, kasi nga walang pananampalataya. Di ba si Zacarias? Bago ipanganak, si John, si Yohanan, di ba? Sabing, Elizabeth makakanak. Paano yun? O, dahil sa hindi ka naniwala, priest yan nun eh. Lalabas dapat siya, nakataas ang kamay. Paglabas niya, hindi na makapagsalita. Hindi niya masabi kung ano yung nakita niya. Hindi niya pwede sabihin eh. Kasi nga walang pananampalataya. You see that? Hindi niyo makikita yung bunga ng inyong pananampalataya hanggat hindi mo paniniwalaan na meron ka na. Yes. A simple revelation ng that. Pag alam mo na meron ka, wow! Oy, eto ako sa Lord! Yan? Pag tinatanghal mo, ganito ako sa Lord! Pag tinatanghal mo ng ganyan, I tell you, you will see it in the long run. Hindi ka na madali, pero di dadaanan eh. Anong dinadaanan? Pinapatay mo yung laman, hindi kakain mo sa Lord na haing buhay para tupukin niya at maging kaaya-aya sa kanya. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Gusto niyo ba? Amen. Gusto niyo ba? Amen. Now, why does sin have dominion? Binasa natin, sin shall not have dominion over you. Now, why does sin have dominion? In Romans 6 tells us that sin have dominion over you if you are under. Pag nasa ilalim ka ng kautusan. Malalaman mo kung bakit ka nagkakamali. Kasi nandun ka na sa ilalim ng law, lumalakad. Paano yung pastor sa ilalim ng law, lumalakad? Simple lang. Dahil pinabingan mo yung ginawa ni Jesus, which is hindi pa natutupad yung kautusan, tinatakpan mo, binibel mo, hindi mo talaga makikita. At ang gaganahan siya dyan, yung iyong laman, para maipakita sa iyo kung ano yung kasalanan. Makikita mo ngayon yung bunga ng kasalanan sa pamamagitan ng laman, tama? When Paul says, di ba, gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero yung ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. But I now see another law that brings to me. And it's no longer I that works, it is sin that lives in me. Are you getting that? Sin is under the law. Because of the law, makikita mo yung knowledge of sin. Are you getting this? Because of the law, you will know what sin is. Okay? When you operate under the law, the flesh is under it. Kapag lumakad ka doon, lalabas lang talaga kung ano ang kanyang bunga. At hindi na ikaw ang gumagawa noon, kundi yung kasalanan na naroroon sa iyong laman. Pero hindi natatapos doon. Ang Romans 7, pinalaya na tayo doon ng Panginoon. Amen. Huh? How we will know it? Of course, you must consider it that you are already dead to sin, but alive in Christ. Amen. Yun ang sinasabi ng Biblia ng Lord sa atin. Okay? Okay. Hindi mo kakayanin. Once that you are continuously sinning,
you will see that you are under it, under the law. Don't veil your mind, but open it to the Lord Jesus. This is what Jesus has done to you. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Amen? Amen. Okay. Like Abraham was not conscious of the 10 Commandments. Why? Because it didn't exist back then. Right? I am not conscious of the law. Abraham. Why? Wala pang law eh. What I am more conscious of is that I am blessed. Abraham decreed that he is blessed. He now see how God blessed him. That's why he walked blessed. Because he knew whatever he's going to do is blessed. Even though in wrong turn, nilalagay na hindi ka dyan, blessed ka. Kaya whoever curses you, magkakaroon din ng curse. Kaya Abimelech, nawalan tuloy na hindi tuloy silang anak ng 20 years. Ilang years din yun, mahigit. Diba? Hello? Now, you are considering it. Like Abraham, how he was blessed, the same thing you consider. Diba? You walk consciously, not by the law, but by being blessed. Because God made us righteous in Christ Jesus. That's why we can walk blessed. Because we're no longer under that law. Hallelujah. I don't know if you get that revelations. See to it. Hold on to it. Keep it in your mind and in your hearts. And say it. I tell you, you will see how much blessing that you have in the Lord. Amen. Hallelujah. We are to look to Abraham because his blessings are our blessings. Abraham was never punished by God. He was righteous not because of what he did, but because of what he received. He was righteous by faith. So are you. Amen. God's blessings are found in the gift of righteousness. Romans 4:13, sabi diyan, let's look at the promised heir of the world. You can be the heir, you can't be the heir of the world if you are weak. Hindi ka pwedeng maging tagapagmana ng mundo kung ikaw ay mahina. Sick, broke, depressed, flat on your back. Hindi ka pwede maging tagapagmana. Tama? This tells us that this blessing of being the heir of the world is great blessing, like, ako nagsunod, hindi ko maintindihan. Provision, health, peace of mind, etc. Ganun yung blessing natin. This promise to Abraham and his seed, us, you and me, tayo yung seed yan, is not through the law. Okay? But through the righteousness of faith. No? The righteousness of faith is a gift. Tama? Okay. It is not earned by good performance or conduct. Okay? Performance and conduct are important. Okay? But they are the what? Fruits, not the root. Its root is because you are the righteousness of God in Christ. Okay? Yun. Tama? Grace is the root. Right? Holiness is the fruit. Okay? Pag naintindihan mo yung grace. Okay. Many believers focus on holiness sa fruit.
instead of grace, the root. Okay. If you are righteous by faith, you will produce righteous act. Tama? Right? Believing, produce right living. Tama ang pinaniniwalaan mo, magbubunga ito ng tamang pamumuhay. Okay? In 1 Corinthians 15:56, the strength of sin is the law. Now, sinong gugusto ng law kung ang lakas ng kasalanan ay ang kautusan? Okay? The more you try to keep the law, mali na kasi sulat ko. The more you fall into sin. But when you let go, Jesus takes over. Lord, di ko kaya. Thank you kasi pinanayang mo. Di ba? But, living a holy life, the life of an overcomer, is not possible to our own efforts. No? Talagang hindi natin kaya sa pamamagitan ng ating galing, sarili. Hindi natin kaya mabuhay ng banal. Maaaring mas mabuti ka kaysa sa akin, may kaysa sa kanya, gano'n. Pero sa Lord, hindi natin pwedeng equate to gano'n. Tama? Okay. It is not possible by trying to keep the law. No matter how good our intentions are, okay? Ano ba to? The reasons we don't see, okay? Hindi kong sulat ko na kasi. Ayan. The reason we don't see believers experience the blessing of being the heir of the world is that they are trying to get it by their own efforts. The more you believe you are righteous by faith, the more you see the blessing, okay? May patagilid ba sulat? Of being the heir of the world. Naman po talaga eh. Kapag pinaniwalaan natin talaga kung gaano tayong matuwid, kung may katwiran na sa harapan ng Lord. That's the start na makikita mo yung blessing ay mag-flow sa buhay mo. Huwag niyong pagpalit-palitin. Tama? Right believing will always produce right living. No? Ang tulad ng sabi ng Matthew 6:7, seek first the kingdom of God and not yours, His. And what's next? All things, exclusion of none. Walang natira. Ibig sabihin, lahat ay pawang idaragdag niya sa iyo. Pag nasumpungan natin yung kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Mahirap ba masumpungan? Hindi, madali. It's already there. Living inside of you. Kaya nga pag nag-worship ka, kahit pumunta ka dito para bang tamlay, I tell you, it's not you that worship first, it's your spirit. And then the moment you realize where your spirit is, that is liberty. Where is your spirit? Where is the Spirit of God living inside of us? Where He is, may kalayaan. Tama? Paano yun? When you consider that He is in you, then you will see how you are worshiping God in spirit and in truth. Tandaan po ninyo, when we worship, it is not us performing or you performing. The only audience that we have is Him. Okay? Andiyan ba kayo? Jesus has made you irreversibly righteous. Okay? Yung blessing natin galing dyan sa lahat. Pero hindi ko nakakayanin, hindi ko masasabi lahat. So, mahaba ito. But I tell you, no, we need to hear from it on a daily basis. We need to say, like in Romans 10, pakisabi nga doon, dito ako magtatapos. In Romans 10 na lang sinasabi dyan. Ang ganda. Ang ganda, di ba?
Romans 10. Nabasa niyo na ba to? Ako, ang ganda nito. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Okay, next. For I bear them record that they have a zeal of God. The same thing with other religion, with other churches, but not according to knowledge. What? For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness. They were ignorant. Ignorance of this excuses no one. Di ba? Have not submitted themselves unto the righteousness of God. Instead, they are submitting the righteousness to men, but not to God. Tuloy natin. For Christ is the end of the Law. what? Law. What? Law. For righteousness to everyone that Believe. righteousness to everyone that Believe. do you believe? Amen. Amen? Tuloy natin. For Moses described the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. Yung mga lumalakad ayon sa Lord, mabubuhay ayon doon. Kung kayo, pagdating sa pagdating ng Lord, mabubuhay kayo sa law, ay huhusgahan kayo ng Lord according to the law. Pero maganda yun, darating at darating sa punto na makikilala mo talaga si Lord. Amen? Sino magpapakilala sa Kanya? Pwedeng si Lord, pwedeng ikaw. Tama? Tuloy natin. But the righteousness which of what? Faith. Ano? Speak. Speaks. Yung righteousness daw na sa pananampalataya ay sabi. Speak on this wise. Say not in thine heart, who shall ascend unto heaven that is to bring Christ down from above? 7. Or who shall descend into deep that is to bring up Christ from the dead? Yun yung pangyayari. 8. But what saith it? The word ay malapit sa atin, even in thy Mouth. in thy Heart. si Inday, hindi Inday in thy heart. That is the word of faith which we preach. Ito yung sinasabi namin sa iyo, the word of faith which we preach. Now, kapag sinasabing righteous ka, now you will say it. Di ba? Huwag mo sabihin sa mga ganito, righteous ako kasi ganito. No, huwag ganon. Sa sarili mo lang. Between the Lord and you. Amen. At hayaan mo si Lord ang kumilos doon para makita nila. Amen. Di ba? Yan, we need to say it. Say it. Every blessing that you receive, you say it. Si Abraham, he was conscious of blessing. That's why everything that he do, kaya nga, maging sa anak niya, yung untay ng pag-alay kay Isaac, he never faltered into saying, the Lord will provide. Hindi siya nang hinawa na sabihin sa anak niya, kahit alam ng anak niya ang alay, sasabihin niya, the Lord will provide. Hindi niya sasabihin na, ikaw anak, the Lord will provide. Pero alam niya kung sino ay alay, tama? Amen. Pero mamaya, sasabihin ko sa inyo pagkatapos nun. Oh, the Lord will provide. Sinasabi niya, yung pinaniniwalaan niya, na alam niya na magbibigay ang Lord. Hindi siya, tinanong na nga siya, hindi siya sasagot. Bahala ka dyan. Ikaw, tinanong ka ng anak mo, hindi ka sasagot. Sabihin mo, hindi dapat sabihin. Ilagay mo sila sa pananampalataya para mag-isip sila. Kahit hindi nila maintindihan, sabihin mo. Kasi lumalakad ka sa pananampalataya, ngayon susunod na sila. Kasi nga sinabi mo eh. Eh, kung di mo sinabi, basta, ano mangyayari? Are you getting it? Now, what's the picture of saying to Isaac? Now, the Lord will provide. It's only a picture of Christ being brought to a sacrifice, as a sacrifice for us all who will believe that He will provide. Amen. Amen. It's a picture in types and shadow of what will happen to the Christ. Napapatayin siya. Yes. Papatayin siya. Pero makita nyo, si Isaac mabuhay, di siya pinatay. Bakit? Talagang papatayin. Representation ng sariling anak papatayin. Pero mananatili siyang buhay. Bakit? Kasi blessing nga siya galing kay Abraham. Woo! Come on! Come on! Si Jesus hindi na natiling napatay kasi nga blessing siya galing mula doon kay Abraham. At picture yon na matanutili siyang buhay. Never yung kamatayan kaya siyang hawakan.
I don't know if you're getting a revelation, but I believe you have. Di ba? Kasi nakikita ko sa spirit na ugnay-ugnay tayo eh. Merong mga ilan sa mga bata, hindi ko rin namin pero pag pinapakilala lang natin sa kanila kung sino itong Kristo na ito na kinilala nila. Yun yung mahalaga. Magsimula kayo doon. Huwag niyong tapusin kagad. Simulan niyo lang muna. Magsimula ka. Diba? Yun nga lang yung simulan. Huwag kang hihinto. Hakbang lang na hakbang. Because the journey of the 1,000 miles begins in a single step. Amen. Wow, daming bukod. Preach. Diba? Kaya pinipreach ko yan. Pinasabi ko lagi yan. Paulit-ulit minsan narinig nyo ito. Huwag kayong manghinawa. There are times I perceive in the church nang hinawa na yung iba na magsabi na they are this righteousness of God. No, we're not saying that. Oh, parang saying, no. Walang saysay kapag sinasabi mo lang, pero in your heart, you are not believing. From the heart, you believed, right? From with your mouth, confession was made. Di ba? Sinasabi mo, kasi sa puso mo, naniniwala ka, na blessed ka, matuwid ka. Kaya naman sinasabi mo ito. Huwag mo sabihin sa iba, sa Diyos, sa sarili mo. Harapin mo muna yung sarili mo. Di ba? Huwag mo hayaan mo na yung mga kritikal na, ganito ka, huwag mo na silang pansinin. Hindi nila maiintindihan kung anong ginawa ni Lord sa'yo. Yes. Ang maganda, naiintindihan mo si Lord na ginawa niya ito sa'yo. Amen. Pag naiintindihan mo na ginawa yung sa'yo ng Lord, sa Kanya maunawaan. Grabe ka. Kahit na gano'n ang ginawa ko sa'yo, pero hindi ka gumanti, kahit may sa lingon mo naman ako, hindi. Ganun si Lord. Kaya nga nung may na-experience kami, hindi kailangan kami nagsalita pa ng against sa kanila. Pagkos nilagay na ng Lord. Tinuro na sa amin ng Lord. At nakita namin ngayon, yung righteousness namin, hindi galing sa amin. Galing kay Lord. Once na kinalaban mo yan, si Lord ang kinakalaban mo. Hindi kang mananatili ka ngayon, baog. Saan? Sa pagkilala kay Kristo at sa ating Amang Diyos. Amen. Yan sabi ng Bible, mananatili ka ang baog. Tuloy natin. With the heart man believe that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in the heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Alam niyo po ba yung salitang pananampalataya in the New Testament 20 times na binanggit? That speaks of about righteousness, refers to righteousness. At yung 4 na beses na binanggit yung pananampalataya about salvation. Number 4 is about men. Talks about men in Hebrew. Number 20, it talks about in Hebrew, redemption. Wow. We have been redeemed by the blood of the Lamb. Brothers and sisters in the Lord, huwag kayong manghinawa na sabihin at konsiderahin sa sarili niyo na kayo ay minatuwid na ng Lord. Because yung righteousness na yan ang hinahabol ng biyaya ng Lord. Amen? The righteous run to Him and they are saved. If you consider that you are righteous, everything that you need will fall into places. Even before Abraham go to a place of Mount Moriah, the Lord already met what he needs. A provision. Amen. Why? Because Abraham kept in his heart what he believes in the very first na sinabi sa kanya ng Lord that He will bless him. In the very first time he heard God saying to him, I will bless you. He kept him in his heart. That word that he hears from God. And as he walked, even though he turned from left to right, still God
completed His promise to him that he is blessed. The same thing to us today. If you consider that you are already blessed because you are the righteousness of God, even though you go to left, to right, I tell you, once you consider it in the very, very foremost sa buhay po natin, as we walk, we will see God's blessing hunting us down. Amen? Yes. Palakpakan po natin natin. Are you blessed? Kaya naman sa oras na ito, yung kantang forever, ang ganda nito eh. Wala tayong pwedeng gawin kundi pasalamatan, sambahin ang ating Panginoon. Nilagay ko na ganito, forever. I worship at your throne. Wow. Woo. Once you worship God, grabe. Just offer yourselves to Him. Okay? Give of dinner. Alam na nila yan. We just let our spirit worship before God for what word we have received today. Amen? Exciting, right? Exciting. Just worship the Lord in the beauty of His holiness, our God. Amen? Ooh, hallelujah, hallelujah. We sing to you, Lord. We give everything to you, Jesus. Hallelujah. Oh, Karabakanda. We worship you, we worship you. I worship at your throne. Whisper my own love song. With all my heart. With all my heart I sing. For you, my God and King. I live for all my days to the fullest part of your grace. And when we finally meet, it'll be your time.
just want to thank you for your love. We just want to thank you for your love, Lord. That in the midst of trouble, Lord, you are always with us. You have never left us nor forsake us. Even in sufferings, in trials, in persecution, in every way, Lord. Even we walk in the valley of the shadow of death, Lord. We will not fear, for you are with us. Hallelujah. Even, Lord, in the fruit of Calvary, Lord, your people there seeing you crucified on the cross, bearing all our griefs and sorrows, Lord, sicknesses and diseases. Father, we just want to thank you because you have given us Jesus as a propitiation of everything, Lord, of this sin, Lord. We just want to thank you, Lord. Because of him, we were made righteous before you. Right now, Lord, we speak of this righteousness by faith. We believe in one accord in this church, Lord, that we are the righteousness of God in Christ Jesus. We continuously, Lord, speak of what this righteousness that we believe. Not our own doings, Lord, not our own righteousness. Lord, hindi namin hahayaan na mawasak yung ginawa mo sa krus sa pamamagitan, Lord, kami ay naging matuwid. Kaya naman tinataas po namin, Lord, sa pamamagitan ng mga tinapay na ito, na siyang simbolo ng iyong katawan, na napako sa krus ng Kalbaryo, na bayugo ay tinanggap ang lahat, na mga sakit, karamdaman, ano pa man, hindi kahirapan, Lord, nilagay sa iyong katawan, para may bigay yung blessing na para sa amin. Na ikaw yung binhi mula sa aming abang Abraham, Lord. Ikaw yung binhi na kailangan po namin para maranasan namin yung hanggang pagpapala na nagmumula lamang sa iyo. Pagpalain mo po itong tinapay nito, Lord. Simbolo na yung katawan. Basbasan mo po ito, Lord. Maging yung dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo, representante, Lord, ng tubig na iinumin po namin na ito. Pakabasbasan po ito, Lord. Without the shedding of blood, there will be no remission of sin. Father, we are grateful and thank you, Lord, for your blood was shed at the cross. And I have seen revelation, Lord God, na tunay nga po, sa Old Testament, winiwisik itong dugo na ito sa ibabaw ng tinatawag na covenant, yung altar of the covenant. Lord, nangyari pa na yun, truly, sapagkat yung dugo mo tumigis sa lupa ng earth, hanggang doon sa kailaliman, nandun pala nakabaon yung Ark of the Covenant. Father, I thank you, sapagkat hindi mo pwedeng maalis yung katotohanan na yun, na yung ginagawa ng mga priest, na winiwisik sa ibabaw ng Ark of the Covenant ay yung dugo. Nangyari yun, Lord, nangyari yun. Ginawa mo yun. At yung dugo mo na yun, na tumigis, Lord, umabot doon sa ilalim ng lupa, na kung saan nakalibing yung Ark of the Covenant. At meron pong scientific na katuklas na ito, Lord. At naniniwala ako doon sapagkat yun po ang yung ginagawa sa Old Covenant. And praise be to God right now, Lord. We receive the blessing of Abraham. We receive the blessing that comes from the seed, and that is Jesus. Now, we can be the heir of this world. And right now, we take our rightful position, Lord, not to be the heir of this world. No longer the enemy, no longer the wicked people, but all the righteous people, heir of this world. Thank you, Lord. Purihin ka, pasalamatan ka namin sa biyaya ito. Sabay-sabay po natin tagapin ang tinapay. So, ay na rin po natin inumin yung dugo bilang sin.
oras na ito. Sa amin pong pagtanggap mula sa iyo, nagpapasalamat, pinasasalamatan namin ng Lord. We bless also our offering and tithes for you alone. Lord, pagpalain po ang lahat. Lord, salamat po sa pagpapalam ko ng katiwala mo na po sa amin. Lord, salamat po sa patnubay at gabay ng iyong ng Espiritu na siyang aming lakas at kanabubayan sa lahat ng oras sa pagkakataon. Salamat po, Lord, sa iyo. Patuloy mo, paspasan mo itong mga tithes and offering dito ng pagkakataon sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. Baka po meron po gusto magpasalamat sa inyo. Okay. So, mga kapatid namin na nakinig, na tag-aaral ng salita ng Diyos, as Jesus said that His Word He's the Word Himself. At yun yung magbibigay buhay sa inyong buong katawan. Patuloy tayong mag-aaral ng kanyang salita. Susundanin ko. Maraming salamat. In Jesus' name, you're blessed and you're righteous. Amen. Hallelujah.